Here we go. Let me lift you up. We'll go right to the top. Let the sun come up. Together we can fly. All our hearts collide. Stay here by my side. I say we jump, we fly, we reach out to the sky. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. We're gonna fly high, be alive. Yeah. We're gonna fly high, be alive. We're gonna fly high, be alive. Kong Hipa Choi, mga kabi alive. Happy New Year po sa ating mga kapatid na Chinese. They officially celebrated po the start of the lunar calendar yesterday in hope of attracting prosperity, closer family, and peace. At dito naman sa Be Alive, we will celebrate the goodness that Laminine brings, di ba? Correct. Yes. So, another Saturday means another 30 minutes of valuable information tungkol sa health, wellness, and wealth. And if the Chinese New Year celebration is not complete without the 8 different kinds of fruits, Be Alive, syempre, hindi rin kompleto pag wala ang miracle capsule na Laminine. And as promised, we are bringing more heartwarming stories for you today. Tulad na lang ng istorya natin ng mag-asawang Romy at Neri Arellano. Mga retired na OFW na kung kabataan nila na masukan sa ibang bansa at hangad na mas maginhawa or maging mas maginhawa ang buhay nila doon. Nagkatagpo, na in love at nag-asawa. They have been married for 26 years po and still going strong despite of their present hardships and struggles. Panoorin po natin at sabay-sabay po tayong kinigin sa kanilang kwentong pag-ibig at kung paano po sila tinulungan ng Laminine. Ang bawat tao, kahit gaano pa kalakas noong kabataan, darating ang panahon at magkakaedad. Kasabay ng pagtanda ay ang paghina ng katawan at kung minsan ay pagkakaroon ng sakit. Tulad ng mag-asawang Romy at Neri Arellano, 26 years ng kasal, may isang anak. Si Romy, NBI consultant. Ginagawa ko, sumasama-sama lang ako sa mga operation, kung mayroong operation. Kung wala, hindi Pero ngayon na matanda na. Pero ngayon, hindi na ako masyado nag-ano. Retiradong nurse naman si Neri noon at dating OFW. Nurse pa ako sa profession ko. Pero tumigil po ako nung 1990. Nung magkaanak ako, kasi galing ako ng Saudi. Nung magkaanak na ako, hindi na ako umalis. Kasi yun lang yung chance namin na nagkaanak eh. Wala talaga kaming nabubuo habang maalis ako. So tumigil ako. So after that, hindi na ako nag-work. Nagbi-business na lang. Mahigit 10 taong umiinom ng pang-maintenance sa sakit sa puso si Romy. Di niya iniisip na ang gamot na ito ay magiging dahilan para magkasakit siya sa pagtanda. 12 years ako nag-inom ng aspirin. 12. Nung pang 12 na yon, bigla na lang akong na dumumi ng ating gabi. Yung pala, nung pang 12 years ko yon, dugo na pala yon. Dugo. Dami. Mga... Nabutas na yung bituka. Nabutas yung bituka ko. Siyempre, being a nurse, alam ko yung consequences. So, ang isip ko na noon, baka maubusan ito ng dugo. Pangalawa, saan nanggagaling yung tinatain niyang dugo? So, ibig sabihin, sa stomach niya, sa intestines niya, yun ang isip ko na. So, ang ginawa ko, sabi ko, magpa-check up ka kaagad. Natakot sa maraming bagay ang mag-asawa, natakot na maiwan ang anak, natakot sa gastos at natakot sa iba pang mangyayari. Kaya naman, nilapitan ni Romy ang isang kaibigan para humingi ng alternatibong solusyon sa kanyang nararamdaman. Ang naging sagot, Laminine. Laminine ito. Ano makakakong gano'n yan? Mahal ba yan? Hindi. Bigyan lang muna kita. Ang isang box. Kasi magmarkado na kami yan eh. Tinry ko ha. Dalawa-dalawa. Sabi niya, dalawa sa umaga, dalawa sa gabi. Oh, ininom ko, dalawa sa gabi. Maniwala kayo sa hindi. Within 15 days, hindi na ako nagdumi. Kaya hanggang ngayon, ang iniinom ko po, Laminine.
At naging positibo ang resulta sa sakit ni Romy ang pag-inom ng Laminin. Mas grabe ang naging sakit ni Neri kung tutuusin, breast cancer. Magsi 7 years na eh, napansin ko yung lump. Nagpakonsulta ako kay Dr. Elicanio, and then sabi niya, just oral chemotherapy for within 6 years. Nung makita niya na lumiit na, so sabi niya, we have to reduce yung isang gamot ko. So nireduce niya ng dosage. And then, after a month, naramdaman ko parang lumaki ulit. So bumalik agad ako. Kahit na after 3 months pa dapat yung consultation ko. So sabi niya, it's good. Sabi niya, bumalik ka kaagad. Sabi niya, sige. Sabi niya, we have to do IV chemotherapy. Ang kaibigan na naging susi sa pagbuti ni Romy, naging instrumento rin sa pag-ayos ng karamdaman ni Neri. Binibigyan lang ako ni Ellie. Parang ganito rin na binigyan din kami. Ganun lang. Ituloy mo lang to, tita. Subukan mo. So, while on chemo ako, nagiinom na rin ako. Parang naging malakas lang yung resistensya ko. At saka yung pakiramdam ko, lumakas ako. Kasi pag nagkikimo ka talagang hirap eh. Di ang hina ng katawan ko. So, nung uminom ako, ganda na. Hindi ako nakalbo. Kasi, for dahil sa Laminin. Hindi ako nakalbo. Ito lang Alam ng hindi Panginoon nakalbo. yan. Bagamat di pa tuluyang nawala ang breast cancer ni Neri at patuloy ang pakikibaka niya dito, malaki ang pag-asa ng mag-asawa ng dahil sa Laminin, magiging mabuti ang lagay ng kalusugan ni Neri. Sa pagsubok na kanilang dinadaan, lalo lang tumibay ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Ang kanilang storya ay isang patunay na walang kasiguruhan sa buhay. Malakas noong bata, masipag sa pagtatrabaho. Subalit sa pagsapit ng dapit hapon ng buhay, malaki ang tsansa na magkakasakit ang nagkakaedad na. Ang mabuting balita, nandito na ang Laminin, magiging alalay at kaagapay sa kalusugan at kabuhayan sa pagdating ng katandaan. Romy and Neri are just some of the workers who have chosen to leave their loved ones behind in pursuit of better opportunities abroad for the sake of their families. And they hope that after years of toiling in a foreign land, they'll be able to come home and enjoy the fruits of their hard-earned labor. But you know, Susan, Anna, sometimes instead of relaxation at pagpapahinga, ang kanilang nararanasan ay karamdaman. Kasi sobra-sobra naman yung pagtatrabaho nila, di ba? Yes. May stress, long hours, etc. So, it's a good thing that Laminin can be of aid sa mga minsan din tinawag natin modern-day heroes. There's one thing that we can never escape, and that is time. Eventually, lahat po tayo ay tatanda. Our bodies won't be as beautiful? O forever beautiful ba tayo? May exception ba dyan? Ako yun. And of course, syempre po, dadating yung panahon that we have to stop working. Paano na po pag tumanda na tayo at wala na po tayong pagtustos sa ating mga karamdaman? At dito po sa aming programa, dama namin ang inyong pangamba. Pero wala po tayong dapat ikatakot, sagot po tayo ng Laminin. Sa usapang kalusugan o kabuhayan man, alamin po natin kung paano natulungan ng Laminin ang mag-asawang Romy at Neri sa kanilang problema ng kalusugan. Don't change the channel. Makakasama po natin ang ating mga doctors. So stay with us. Be alive! Welcome back po sa Be Alive. And Dr. Rhea, ano po ang masasabi ninyo sa
case ni Romy regarding the intestine problems because of aspirin overuse? Actually, common yan, no? Yung mga aspirin-induced na gastric ulcer. Kasi hindi lang dahil sa pag-take ng hypertension. No? Yung iba sa pain naman, ibuprofen-induced. No? So, gastric ulcer is parang kung isipin mo, parang sugat siya doon sa gastric lining. No? So, kailangan yan para may repair, wound healing din yung pinaka-basic doon. No? So, enable for that ulcer to heal, syempre bibigyan mo siya ng tamang nutrients, no? Okay. Ang meron dun sa Laminin, kompleto na siya, no? Gaya ng sabi natin, meron siyang vitamins, minerals, and the amino acid needed by the body to form the collagen. Kasi yung mga muscles niya, yung tissues involving the healing, kailangan ng amino acid. But then, the good thing is, the amazing part, merong fibroblast growth factor, no? Kasi kung patuloy pa rin yung acid secretion, so yung healing hindi pa rin siya mag-occur. So ang gagawin ng Laminin na may fibroblast growth factor, gaya nga ng sabi natin, may receptor bawat cell. So kung yung gastric cell natin may receptor, bibigyan siya ng signal ng fibroblast growth factor to regulate the acid secretion, no? Kasi kung overly stimulated ang cell, pwedeng sabihan ng fibroblast growth factor, oops, you regulate the acid secretion so that the wound healing could occur. Po, no? So, pag ganun po kasi, ang karamihang nagiging complication, no? Anemia, no? Kasi parang isang planggana daw yung one time. And then, that's fatal, ma'am, no? Nakakamatay yan. So, pag hindi na-address yan, unti-unti, magiging anemic ka to the point na yung iba blood transfusion, no? Tapos nun, yung pain. So, gaya nga ng lagi natin sinasabi, Laminin, maganda siya sa pain. Pinag-uusapan ho natin ngayon is yung case po ng ating pinakitang BTR. Si Sir Romy po ay may heart problem. Ang ginawa pong solusyon doon, uminom siya ng aspirin for the heart problem. Included sa regimen For yun, 12 years. After 12 years po, na-regulate naman po yung heart problem niya, ngunit yung kanya namang intestines ay nabutas. Dr. Wasim, ano po naman po ang masasabi niyo? Actually, there are other causes kung bakit nagkakaroon ng butas or irritation yung intestinal lining. But sa case natin na aspirin siya, because aspirin is highly irritating. Kaya nga pag nag-consult tayo sa mga doctors, always, di ba sinasabi niyan, you take it after eating or with meals. Because that is highly irritating. So, ang tendency, at first magre-redden siya. Until such time na nagkakaroon na ng secretion ng acid, until yung lining will be highly irritated. From reddening, there can be ulceration or pagkabutas nun. And I think ang bilis bago na natulungan ng Laminin yung situation po niya, doctor, no? Bakit 1 month or 3 weeks? In 15 days now. Can we assume, Dr. Cuevas, that the intestine lining was repaired? Oh, definitely. Because in such cases where there's active bleeding, nagdudugo, lumalabas ng dugo, sumasama sa dumi, hindi siya eksakto nakukuha sa gamot. It is an emergency na nagdidemand ng isang procedure. Usually the procedure for that is nagpapasok ng instrumento through the mouth and it's either sinusunog yung pinanggagalingan ng bleeding or naglalagay ng tinatawag namin parang rubber band. So parang meron nagbi-bleed, lalagyan ng rubber band, tigil ang pag-bleed. The problem with that approach is it does not really heal the ulcer. Yung gamot, katulad ng NSAIDs, ang nagiging problem is pinaninipis yung lining, yung parang protection ng acid, ng stomach o ng sikmura against the acid. Ayun. So, syempre, kapag nawala yung protection na yun, yung mismong sikmura na ang sinusunog ng acid. Wow. So, ang gamot ng usually dyan is antacids, H2 blockers, tinatawag nating pangontra sa hyperacidity. Ayun. Pero But hindi it does niya not ginagamot repair yung the ulcer itself. And that's where Laminin comes in. Yung gaya nga sabi niya, Doc, there are medications that regulate the acidity, but then Laminin will take over doon sa wound healing ng ulcer. Okay. Yung asawa naman ni Sir Romy, si Tita Neri has breast cancer. For 6-7 years, I think she was doing oral chemo, no? And then after that, one day, she got the shock of her life. Nag-full-blown siyang stage 2 breast cancer, no? Her latest mammography indicates that there is no spreading and that the mass has become smaller, no? Wow. So they are hoping that siguro sa pagpatuloy ng Laminin ay talagang totally mawala. Is it possible, Dr. Wasim, na with the continuous use of Laminin, mawala ho itong bukol niya sa cancer? With Laminin, kung may sakit ka, binigyan ka ni doctor ng gamot,
itong laminine, i-enhance niya yung function or yung efficiency ng gamot para mas madaling mag-react sa body mo. At the same time, what is so good about laminine is yung cellular level mo, syempre lahat ng sakit nag-originate yan sa cell eh. Ang ginagawa ni laminine, pinalalakas niya yung cell mo. So yung kung may cancer cell doon, kino-contain niya, ini-stop niya yung growth ng cancer. At the same time, ini-enhance niya or binuboost yung resistance mo to fight the neoplasm or yung cancer. Laminine has that effect through the effects of fibroblast growth factor that not only boosts the immunity, it also encourages the body to fight against the cancer, kill the cancer cells, and it also repairs the DNA of the cells to prevent them from becoming cancer cells themselves. Generally, ang effect ng laminine is not confined to a certain disease only, but to many specific diseases that may exist, but you do not have any idea of in the body. Is it safe to say, Dr. Wasim, that laminine is a supplement that helps you heal the healing system in us? Yes, in so much cases, not only cancer, but any diseases or chronic illness that a person may have, it is always safe. Safe and effective, kaya nga pati kami gumagamit niyan eh. Di ba, sa medical field, I'm not saying na don't consult your physician, always you consult your physician. But it always helps na ma-facilitate yung absorption. Kasi there are, like, if you take antibiotics, it will react to you after 3, 5 days, or 7 days. That's why you have to complete the regimen of that. But with laminine, kahit ako personally, na-try ko yan, if you have some conditions, you take your medicine as prescribed by the physician, then you supply yourself with laminine, it enhances. Kasi yung cell mismo will facilitate yung changes na kailangan ma-improve or ma-develop doon sa body mo. And for our televiewers, retiree, OFW man kayo o hindi, don't dare to miss our next segment. Ano nga ba ang naghihintay sa atin after the glory days? Pagpagod na ang katawan natin at wala na tayong income, retirement does not need to be synonymous to dependence. You can still pay or play a part in this world at patuloy na makakatulong sa kabuhayan ng inyong pamilya. Pakinig sa aming talastasan after the break. Babalik po ang Be Alive. Be alive! Last week po ay napag-usapan natin ang tulong na maaring maibigay ng laminine sa ating mga OFWs. Ngayon, muli nating bubusisiin ang buhay OFW, pero sa pagkakataong ito, kwento naman ng mga retired overseas Filipino workers ang ating pag-uusapan. At maaring magsali sa ating makabuluhang diskusyonan ay narito po sa live si Mang Romy at ang kanyang ginang na si Aling Neri. As a retired OFW po, ano po ang what happened after all those years of sacrifices? Were you happy after retiring na pwede na kayo mag-retire with the same lifestyle? Sa trabaho ko doon ay nagkakilala kami ng misis ko. Wow! Siya bilang isang nurse naman sa isang hospital sa King Khalid General Hospital. Opo. Eh alam naman po doon, ang labing-labing doon na tinatawag, bawal po doon. Kaya kung, alam mo kailangan mo ng isang tao, kung babae, naligawan mo, dapat telepono lang. Hindi pwedeng yung pag-usapan o magkaharap kayo. Wow. Kasi uhulihin kayo ng mutawa. Wala pa pong text noon. Wala pa pong telepono. Wala pa. Ang ginagamit po namin noon ay telepono. Ilang taon po kayo naging OFW? Magdadalawa lang po. Nakaipon po ba kayo ng malaki? Sa awa ng Diyos po, nakapagpabahay man po kami ng misis ko. Noong kami, magkasintahan pa lang kami noon. Pero nung magkasama na kayo? Opo. Sabi ko sa kanya, ako ang bibili sa lupa, ikaw magpapabahay. Ang galing, mas mahal yun sa inyo. Kaya ako bibili ng lupa, kasi mura yung lupa.
siya mataas ang sweldo niya kaysa akin. Ganun po Opo. ba? Sana sinabi niyo, ako maghuhugas ng baso, ikaw maghuhugas ng kaldero, at saka ng mga plato. Kaya, ang ginawa ko, nag-ipon ako. Tapos, hindi na ang payment ko doon sa lupa. Sabi ko, mag-ipon ka na rin dyan at pababahay na tayo. Mas nauna kayong umuwi kaysa sa kay ate. Una po ako. Siya naka 5 years siya doon sa Saudi. Okay. Tapos, pagdating namin dito, pagdating ko sa Pilipinas, ay doon na nga nagpadala siya sa akin ng pera at nagpabahay na ako. Opo. Tapos, sabi ko, gusto mo magpakasal na tayo 1987. Nauna ho yung bahay bago yung kasal. Opo. Kasi turista kayo, Ano ho ang buhay ng isang asawa na naiiwan dito? Masaya ba? Ay, masakit po kasi siyempre bagong kasal kayo, iwanan ka. Napakahirap siguro nung bagong kasal kayo tapos magkakahiwalay kayo kaagad, no? Actually, 5 days lang po kami nagsama. Tapos bumalik ulit ako sa Saudi. Naka 3 years ako doon ulit. Pero every year umuwi kayo? Every year, every 10.5 months umuwi ako. So honeymoon every year? Napakasakit po nun, Ma'am Susan. Kasi every time na alis ako, kasi 30 days lang or 45 days, ganun ang bakasyon. Kulang na kulang. So, pag alis ko dito, okay pa rin. Hindi pa rin ako kaya na pagdating ko doon sa Saudi, pagdating mo sa housing, doon na yung sasabog na yung dibdib mo. Parang hindi. Ang sakit. Ang sakit talaga. Andun. Lungkot at saka sakit, no? Nag-umpisa lang po ako doon ng $500 kasi A month. nag-i-increase po ng yearly. Opo. So hanggang sa umalis ako, naka 5 years, umabot po ako ng $800 lang. That was 1989. Kung magtatrabaho ng 8 oras sa isang araw ang isang tao na talagang diretso focus na trabahuhin niya ang laminine, sa palagay niyo ba kikita ito ng mahigit sa $1,000 isang buwan? Ay, mahigit po. Kung talagang ibibigay mo yung oras mo, saka yung puso mo na i-share din sa ibang tao. Yeah. Kasi lalo na yung kagaya ko na may pinagdaanan na rin, madali ko na nang i-share. All you have to do is share it from the heart. Sharing And lang. Sir Eli, you are decided, committed, dedicated, to really do an outreach program for the OFWs. Bilang isang OFW, pag ikaw ay nag-retire na, naubos mo na yung lakas mo sa abroad, anong next para sa'yo? So ako po, ang sabi ko po doon sa mga OFW, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Nandito ang Laminine. Ito po, hindi kailangan ng maraming requirements para gawin ang business na to. Katulad po sa Saudi Arabia ngayon, lumalaki po ang grupo natin sa Saudi Arabia. Imagine, walang company doon, walang product, walang kahit management, pero nagpapalaki po sila. Bakit? Yung pong yung product na membership nila, ibinibigay po doon sa pamilya. Meron po kami isang case dito, Yung sabi nung aking kakilala doon sa Saudi na na-introduce ko to itong Laminine nung siya ay bumalik dito, yung asawa niya, 1 week bago siya magsweldo, panay na ang text. Sabi niya, nasaan na yung mga padala mo? Ito yung babayaran ko, ganyan-ganyan. Ngayon po, ito pong may bahay na to, pinadalahan niya ng Laminine. Pero kami, ang ginagawa namin, para makuha mo yung product, kailangan umattend ka muna ng presentation para maintindihan mo ano ba itong Laminine na to. So, ang maganda nun, pag-attend niya, nakita niya may business opportunity, ginawa niya po ang Laminine. Alam niyo ma'am, mga sir, ito pong may bahay na to, na dating naghihintay lang ng padala, nakausap ko po yung kanyang asawa, sabi niya, alam mo yung misis ko, dati po, 1 week, nagte-text na sa akin yan. Ngayon, 2 weeks na, hindi ako nire-remind kung sumweldo na ba ako, naghahanap ng ganito, ng sweldo. Ngayon po yung mga kamag-anak nating mga OFW, tinuturuan po natin silang maging entrepreneur sa pamamagitan po ng Laminine. And Olan, siguro, lagi natin tandaan, karamihan nang nagpunta na bilang OFW, laging ang isip nila bumalik sa Pilipinas, paano magnenegosyo. Ito ang number 1 problema. Gusto nilang maging businesswoman o businesswomen. Ang problema, anong training meron sila? Ang alam lamang nila, mag-alaga ng bata, maglinis ng may bahay. Nandito po ang Laminine kung saan tutulong ho sa inyo. Magbibigay kami ng magandang negosyo, global pa to, maaabot nyo ang inyong pamilya, maging ang nasa inyong lugar, sa pamamagitan ng maliit na puhunan at kamat ko ang magagabay. They say nothing is certain in life. When we are young, we work hard to earn a living. And before we know it, we grow old and gray.
wishing we had time to enjoy our lives more. Ngayong umaga, may papakita po namin sa inyo kung paano natin matutulungan ang mga retired at senior citizens natin na sa pamamagitan ng pagbibigay suporta po sa ating misyon na may parating ang Lami 9 sa kahit saang sulok ng Pilipinas. Hindi naman po ito physical work. You just have to spread the good news and share Lami 9 po sa bawat taong makikilala ninyo. So, sigurado po akong may balik din itong magandang swerte para sa ating lahat. Huwag kayong alis. Be alive! Alam niyo po, we really cannot stop the hands of time. Tignan niyo, tapos na kagad ang 30 minutes natin. E di, uwi na naman to. Diba? Pero maraming salamat po sa pagsama ninyo sa aming programa. Chinese ka man o hindi, mas magandang i-welcome ang Year of the Horse na may positive energy, di ba? Tama. Yes. At tandaan, aging is common and natural for everybody, but we can always stay young at heart and beautiful through Isa Derma and of course, Lami 9. So, stay happy, Stay healthy. Stay wealthy. and be alive! Be Alive would like to thank the following: